Magsisimula na ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para po pag-usapan ang mga dapat asahan sa impeachment trial, makakapanayan po natin ngayong umaga si House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Good morning po, Kong. Thank you for joining us again. Hi, magandang umaga, Angela, Andre, at sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga taga-Quiapo, Santa Cruz, Binondo, Blooming Street, at San Nicolas. Opo. Kong, thank you sa oras ninyo. Big day today, July 6, historic day. Una po sa lahat, Kong Joel, ano po yung pwedeng asahan natin sa unang araw ng paglilitis ni VP Sara Duterte? Mamaya, magkakaroon ng opening statement ang magkabilang panig, ang prosecution at ang depensa. At asahan din natin na hopefully mamaya ma-resolve na lahat ng mga pending motions na aming inihain. Isa na po dito yung mapayagan na isa sa panig ng public prosecutor at private prosecutor ang mag-examine sa mga testigo. At syempre siguro ma-desisyonan na finally kung ano yung magiging desisyon ng pagamat may mga press release na sila sa media. Pero inaasahan natin mamaya yung desisyon nila sa mahiwagang box ay kanilang tatalakayin. Pero yun nga po ang sinabi po ni Senator Ping Lacson, hindi daw po walang kapangyarihan ng impeachment court to open that box. Ano po ang inyong reaksyon dito? Mamaya pakikinggan natin kung ano yung kanilang dahilan. Ang sa akin siguro, ang aking paniniwala kasi dyan, baka mamaya dahil hindi galing sa kanila yung subpoena. So, mas maganda kung magiging ito'y makukuha base sa subpoena na i-issue ng impeachment. Kong, so today po, di ba, will be devoted to procedural matters. Linawin lang po natin, may mga witnesses ba that will take the stand? Kasi sabi ni Kong Barbers, wala pa daw. No witnesses will be scheduled to take the stand. Well, inaasahan kasi natin mamaya, mga preliminary matters lamang ang mangyayari. Bagamat ganon, kami po ay nag-file na rin ng manifestation para sa 3 witnesses. Kasi meron pong isa sa mga motions din na nakapending ay makapagbigay ng notice 3 days before magpresenta ng testigo kung sino yung mga testigo na ipipresenta. Base po dun sa sequence order po ng Articles of Impeachment, ang unang tatalakayin po ay yung Article 4, which is the threat po dito po kay PBBM, kay former Speaker Martin Romualdez at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ano po yung naging basehan po natin? Bakit po ito yung inuna natin? At ano po ang reaksyon ng prosecution? Ang sinasabi po kasi ng depensa, nakapaloob po itong mga sinabi ni VP Sara on that note na protected po ito ng freedom of expression. Actually, hindi kami allowed na mag-discuss ng merito ng kaso. But just the same, ito'y masasabi natin na legal strategy kung bakit ito po yung aming inuna. At yun po pwede kong sabihin sa inyo dyan. Kong, ito po, kapag natapos po yung opening statements, both the defense and the prosecution at yung procedural matters nga po dahil unang araw ilalatag po lahat, ano yung susunod na mga mahalagang hakbang dito sa impeachment trial talaga naman tututukan ng taong bayan sa mga susunod po na araw? Yung pagpepresenta na ng mga testigo na aming isasalang, mauuna dito ang testigo galing po sa National Bureau of Investigation at saka isang testigo po na manggagaling po sa House. Alright, sige. Patuloy po kami makikipag-ugnayan po sa inyo. Yes. Tulad ng nasabi ni Andre, it's a big day today. Maraming salamat po sa inyong oras, House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Good morning. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.